Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Mga nagmamahal po sa ating Diyos na may pananalig sa ating Panginoong Hesus. Sumayin niyo po ang kapayapaan, ang kagalakan, kabutihan ng ating Diyos, ang pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. So ngayon po ang pag-uusapan po natin, paano ba malalaman kung ang turo ay galing sa Diyos at hindi dinagdagan o inimbento lang. So manalangin po tayo sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan na aming pinananaligan, na aming pananampalataya. Ipuin mo ang puso ng mga taong makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Naway tumimo po sa kanilang puso't isipan. Buksan mo ang kanilang spiritual na pag-iisip. Patuloy na gumalaw, O Diyos, ang banal mong Espiritu sa oras na ito. Pinadalangin po namin, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. At patuloy kang gumalaw po sa aming buhay. Patuloy mong pagpalain, O Diyos, lahat ng makikinig ng iyong mga salita. Lahat ng mga may sakit, cancer man, diabetes, sakit sa ulo, na stroke, sila'y napilayan sa pangalan ni Jesus. Sila'y gagaling in the mighty name of Jesus. Maraming kumilos ang banal ng Espiritu Santo. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang kanilang marinig sa oras na ito. Salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So ito po nga po ang ating pinag-uusapan. Kung paano ba malalaman kung ang turo ay galing nga sa Diyos o hindi. At kung ito'y dinagdagan o inimbento lang ng tao. So, paano nga ba natin malalaman kung ang isang simbahan ay nagtuturo ng purong salitan na galing mismo sa ating Diyos at hindi nagdagdag o nanggaling sa tao lamang? So, makinig po tayong mabuti. Ang salita po ng ating Diyos ay nanggaling sa Biblia. Ito po ay galing sa bansang Israel. Sila po ang bayang pinili ng Diyos. Kaya sa kanila po nanggaling ang salita ng ating Diyos. Sa kanila po gumalaw ang Diyos, gumawa ng mga himala upang malaman ng tao kung gaano makapangyarihan po ang ating Diyos. Pamamagitan po ng pagkikinig sa natin sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kaalaman. Makikilala po natin ang lubusan ng ating Diyos. So, makinig po kayong mabuti. Makinig po kayong mabuti dahil napakahalaga po ito sa lahat. Itong ating pag-uusapan at napaka-importante po dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng tao. Una, dapat ang turo ay nasa Biblia dahil ito ay salita ng Diyos na makakapagpabago sa isang tao. Dito rin natin makikilala ang Diyos Ama na nasa langit at ang Panginoong Hesus at kung paano lumakad ng may katuwiran, kabutihan at kabanalan. So pangalawa, dapat po ay hindi galing sa tao ang itinuturo tulad ng pananalangin sa nilalang, imbes na sa lumalang, imbes na sa Diyos. Siya lang dapat po ang ating lalapitan at ating dadalanginan, imbes na sa Diyos lumapit at manalangin. So kapag ganyan sa tao tayo mananalangin, ay huwad po ito. Hindi ito po ay dahil tanging sa Diyos lamang po dapat tayo manalangin. Sa Diyos Ama lamang po dapat manalangin at sa Panginoong Hesus.
Kapag sa iba tayo nananalangin ay magagalit po ang ating Diyos. Dahil siya po ay seloso na sinabi niya sa Exodus 20 na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So, ibig sabihin, huwag po tayong kasama na dito po ang mananalangin sa iba. Sa isang Diyos lamang po tayo sasamba at dadalangin. Dadalanginan natin po siya at hindi po sa tao. Huwag po tayong yuyukod at huwag magkakaroon ng mga larawan o rebulto na nasa himpapawid. Ito po ay mababasa natin sa Exodus 20, beginning verse 1 hanggang pataas. O nasa lupa, nasa tubig, dahil dito po ay nagkakasala po ang tao, na isa po ito sa 10 utos ng Diyos. Sa Exodus 20, beginning verse 1. So pangatlo po, tulad ng sinabi ko, na kapag wala sa Biblia, tulad ng purgatorio, ipanalangin daw ang mga namatay at sila ay patatawarin ng Diyos. Doon po daw sila napupunta sa purgatorio ang mga taong namatay. So, mali po ito. Ang turo po ng Biblia ay kapag namatay po isang tao, mapupunta po sila sa daigdig ng mga patay. Ito po ang tinatawag na Hades. Ito po ay mainit. At ang paraiso po ay pinupuntahan, doon na po napupunta ang mga mabubuting tao na sumusunod sa Diyos at nananalig sa Panginoong Hesus, mga gumagawa po ng mabuti. So ang purgatorio po ay hindi totoo, wala po ito sa Biblia. Wala pong makakapagpaliwanag ng purgatorio ay nasa Biblia. Kaya inimbento lang po ito ng tao. So kapag ipanalangin lang daw po tayong ang mga namatay at sila'y patatawarin ng Diyos, sila'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. So maling-mali po ito. Ito po ay huwad at inimbento lang ng tao. So pang-apat po, hindi po dapat manalangin kay Maria dahil siya po ay isang tao lamang. Napansin niyo po ba na inimbento lang ang dasal kay Maria? Biruin mo, aba, Ginoong Maria. So hindi naman po Ginoo si Maria. Dito po pa lang po ay maling-mali na. 100% na maling-mali po ito. At halata pong inimbento lang ng tao na walang pagkaalam sa Diyos. Di po nila naiintindihan ang salita ng ating Diyos. So gumising po tayo hanggat maaga pa at mayroon pa tayong pag-asa na maligtas ang ating mga kaluluwa. Tandaan po natin na ang Biblia ay nakasalalay sa ating pananampalataya na hindi natin nakikita. Naniniwala po tayo sa Biblia na mayroong Diyos, kanyang mga salita, kahit hindi natin nakikita. At naniniwala po tayo na mangyayari ang ating inaasahan na nakatala sa Biblia, na walang iba kundi ang salita ng ating Diyos, ang Biblia. Tandaan rin po natin na ang Diyos ay nanggaling sa kawalan at wala siyang ama o ina na batay sa pananampalataya. Siya ay nag-iisang Diyos lamang. Ang pananalangin sa mga santo at kay Maria ay hindi po galing sa ating Diyos, ni hindi po ito tinuro ng Diyos. Ang itinuro po nating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6 verse 9, ano po ang sabi niya? Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit. So ibig sabihin, tinuruan na po tayo ng Panginoong Hesus kung paano tayo mananalangin. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu.
Sasambahin po natin siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang Diyos po ay hindi nakikita. Siya po ay Espiritu. Kaya si Maria po ay isang tao lamang na nananalangin ding tulad natin. So mababasa niyo po ito sa Gawa. May kamatayan at nananalig rin sa Diyos. Hindi po itinuro ng Panginoong Hesus na kay Maria po tayo lumapit o manalangin. Maling-mali po ito. Nalaman niyo na po kung kanino po tayo dapat manalangin. Imulat po natin ang ating mga mata. At naway mabuksan po ng Diyos ang inyong espiritual na pag-iisip. Ayon lamang po sa salita ng Diyos ang aking sinabi at hindi po galing sa akin lamang. Tandaan niyo po na kapag ang nagtuturo ay nagdagdag o nag-imbento lang, ay mapapahamak ang mga nakikinig. Imbes na maligtas ay mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa na maaaring mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So tandaan po natin ito, na wala nang pagsisisi sa huli kapag nangyari na. At huli na ang lahat dahil sa huling paghuhukom ayon sa ating mga ginawa ay hatulan po tayo ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay maraming babala na dapat malaman ng tao upang huwag na nating gawin ang mga halimbawa. Ano ba ang ibig ng Diyos na gawin po natin? Makinig ng nangangaral tungkol kay Jesus. Manalig sa Kanya. Tanggapin siya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. At ang banal na Espiritu Santo na magiging kasama sa habang panahon na magtuturo ng dapat gawin na matuwid at nang masunod po natin ang ating Diyos na lumakad sa katuwiran, kabutihan at kabanalan. Nang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil dito, tayo po ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos. Dahil na rin sa ating mabubuting gawa na may pananalig sa Panginoong Hesus at pagmamahal sa kapwa, pagmamahal natin sa Diyos. So ngayon, nalaman na ninyo na kung ang turo ay galing sa Diyos ay walang mali. Ito po ay 100% na perpekto kapag po ito ay galing sa ating Diyos. Perpekto po ang salita ng Diyos. Hindi po inimbento lang. Dahil po ang salita ng Diyos ay totoo na ating pinananaligan. Totoo at hindi inimbento lang ng tao. Naway nagkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa nag-iisang Diyos na may gawa ng lahat at makapangyarihan sa lahat. Lumakad po tayo ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa na may kabanalan, katuwiran at kapayapaan na gumagawa ng mabuti at tumutulong sa kapwa. Hindi lamang po sa salita, kundi makikita po sa ating buhay ang pagiging mabuting Kristiyano. Ito po ang aral na tungkol sa ating Diyos, Panginoong Hesukristo. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng lahat ng Diyos na nasa langit, ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.